Iiyak habang sinasabi niya sa akin na 3 buwan na lang ay wala na ako. At pag wala na ako, mayroong lalaking papahalagahan ka. Mamahalin kayo ng anak natin. May taning na ako at 3 buwan na lang. Kaya't naging masaya kami at lalong mas tumibay ang pagmamahalan at relasyon namin. 16 lang ako na magkakilala kami ng asawa ko. At siya yung nagpo-provide ng mga needs ko in school. Nagpe-pedicab siya araw-araw para lang mabigyan niya ako ng pambaon. Hindi kasi siya nakapagtapos at umabot lang ng 3rd year high school. Lahat ng pwedeng pasukan ay nagawa niya kahit na nga construction. Pagbabantay ng aso, nagtitinda ng isda at iba pa. Wala na akong masasabi sa kanya sa mga panahon na yon kasi napakasipag niya. 19 years old lang siya ng mga panahong yon. Open kami both sides sa parents namin at kahit na nga yung side niya ay napamahal na rin sa akin. Ever kong naramdaman na hindi nila ako gusto. Spoiled ako sa kanila sa mga bagay at luho ko. At doon ko naramdaman ng maging isang buong pamilya na never kong naramdaman sa pamilya ko. Inadapt lang ako ng tita ko sa age of 7. Spoiled din ako sa tita ko at sa tito ko. And I am thankful to God na meron akong nakalakihang ama. At yung tunay kong ina naman ay nakakasama rin namin sa bahay. Bale, doon siya nag-work sa tita ko bilang katulong sa computer shop at karinderya namin. I never experienced na nagutom at walang baon. Yes, I'm spoiled brat na kapag hindi nabili yung gusto ko ay nagdidiliryo ako. I was 17 that time na magdesisyon ng tita ko na magsama kami. Kasi araw-araw din naman na nasa amin ng boyfriend ko. Okay naman kami, nagmamahalan at never kami nagpisikalan. Nang tumungtong ako ng 18 ay nagpakasal na kami. Naging masaya yung pagsasama namin hanggang sa naging 20 na ako. Doon kami tumira sa poder ng pamilya niya dahil nag-iipon pa kami ng pampatayo ng bahay. Na kahit pa nga sabihin na kilala yung pamilya namin at may kaya both side, hinindian namin ang alok ng parents niya na magpatayo ng bahay gamit ang pera nila. Kasi sabi ko kaya namin ang buhay may asawa na kaya namin to pinasok. I was already 22 nang napansin ko ang pagbabago ng mister ko. Naging bugnutin siya at naging lasinggero na rin na hindi naman niya ginagawa yun dati. Minsan nakakaligtaan na rin niya yung trabaho kasi sa sobrang kalasingan at kulang sa tulog. Babad na rin siya sa cellphone na dati naman ay walang pake. Masikaso ako sa bahay and yes, may sarili kaming bahay nung 22 na ako. At nung minsan ay umalis siya para uminom sa kaibigan niya sa katapat lang din namin na bahay. Doon ko nalaman na may babae siya kasi naiwan niya yung cellphone niya at nagkikita pa sila ng personal. Doon ako sumabog na paano niya ako nagawang lokohin sa tagal na namin. Samantalang buntis pa ako sa panganay namin ng 7 buwan. Umuwi siya noon ng madaling araw at lasing na lasing at sabi niya pa sa akin, hindi daw siya pinayagang umuwi ng kaibigan niya. Pero nag-text ako noon sa kaibigan niya at alam kong hanggang 4 lang natapos ang inuman. Kaya't alam ko na nanggaling siya sa babae niya. Kaya't walang pali-paliwanag ay hiniwalayan ko siya. Hindi naman siya kumontra at ang tanging sinabi niya lang sa akin, sige maghiwalay na tayo. At pasensya ka na mahal kita kaya sana mag-iingat kayo ng anak natin. Umuwi ako noon sa amin at nanganak ako nang hindi niya alam. Nag-online selling ako para na rin merong pagkakitaan. Pero nalito ako dahil sa tunay kong ina na maliit lang naman sinasahod niya na bakit may naabot sa akin na 5,000 kada buwan na yun daw ay para sa amin ng anak ko. 23 ako nang nalaman ko ang katotohanan na tagpunta yung mga magulang ni Mister at sinabi na sinugod sa ospital ang asawa ko. Meron siyang leukemia stage 3 at doon na rin pinaliwanagan ng kapatid niya ang lahat-lahat na nung buntis pa pala ako ay may sakit na siya pero ayaw niyang ipaalam yun sa akin. Tinago nila yun sa akin at nagiinom siya para maibsan at matakasan ng realidad na may sakit siya. Ayaw niya ako na mag-alala dahil nga buntis din ako ng mga time na yon. At yung babae naman daw na nahuli ko na kachat niya is second cousin niya yon. Kinuntsaba niya para masaktan ako. Na kaya dumating sa point na ako mismo yung nakipaghiwalay sa asawa ko. At ang 5,000 monthly na binibigay sa akin ng nanay ko ay sa kanya pala galing. At dahil sa nalaman ko, ako mismo yung nakipagbalikan sa kanya. Sabi ko, bakit hindi mo na lang yun sinabi sa akin? Na bakit mo pa ako sinaktan na sana kung sinabi mo na lang? Hindi sana tayo hahantong sa ganito. Sabi niya sa akin ay bata pa lang daw kami, gustong gusto na niya ako. Nagginawa daw niyang lahat para sa akin. Dagdag niya pa na kahit pa palagi kang tinotoyo, ayokong ilaan ang sarili mo sa akin. 3 buwan na lang ay mawawala na ako. Kapag wala na ako at merong lalaking papahalagan ka at mamahalin ng anak natin, wag na wag mong papakawalan. May taning na kasi yung buhay ko. Umiiyak siya habang sinasabi niya yun sa akin. At sa loob ng 3 buwan na yun ay naging masaya kami at mas lalong tumibay ang pagmamahalan at relasyon namin. Sa ngayon ay 25 na ako at wala pa rin nalilink na lalaki sa akin. Focus ako sa anak ko at okay pa rin kami ng parents niya. At sa 9 years na pagmamahalan namin ay naging masaya ako at natuto sa mga malalalim na bagay. Sabi ko na kahit na 3 months lang ang binigay na Diyos na extension life niya ay sapat na yon. Dahil yung 3 buwan na yon ay wala kaming pinalampas. Pinakita at pinaramdam namin ang pagmamahal sa isa't isa. Sana Mami Lynn, ma-ere mo yung kwento namin ng mister ko. Letter sender, Ren ng Iloilo.
Minsan talaga yung taong mahal tayo, hirap magpakatotoo para hindi tayo masaktan. Pero para sa akin ay unfair yon, na dapat mas pinag-uusapan at settle things ng maayos lalo't ganyang case. He's in God's arms and sobrang daming memories na iti-treasure. Yes, love is sweeter a second time around at lalo't pareho kayong nag-forgive and forget. Sobrang ganda ng love story nyo kahit na ganun kasaglit. Bata ka pa't alam ko na magmamahal ka ulit. Hoping na true love finds you. Hindi man matumbasan ng umalis. Much better sana ang darating. Both of you ng anak mo ay deserve nyong mahalin pareho.